Bible says it's a good thing to give thanks to the Lord. Amen? I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hello po, magandang umaga sa ating pong lahat. Mula tayo inararito po sa ating programang Letter from Our Lover. So, kumusta po kayo mga kaibigan? Ngayon po ay tag-ulan. Dalangin ko po na sana nasa mabuti tayong kalagayan lahat. My message for today is entitled, The Surpassing Worth of Knowing Christ. Ang halagang walang kapantay ng pagkakilala kay Kristo. Taken from the book of Philippians chapter 3 verse 8 in NIV. What is more, I considered everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage that I may gain Christ. Ganito naman po ang sinasabi ng Pilipos Kabanata 3, talata 8. Oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan. Makamtan ko lamang si Kristo. Lagi po pinagpapala ng Diyos ang kanyang salita. Tayo po isaglit na manalangin, Lord. Basbasan niyo po kami ngayong umaga. Ikaw ang aming tinataas, tinadakila, pinaparangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to Jesus, glory to God. Ikuminento po na Apostol Pablo sa ating verse ngayong umaga, yung dati niyang buhay nang wala pa siya sa Panginoon. He was a highly respected Pharisee and his achievements under the Jewish law. Masugid na tagasunod siya ng kautusan. Siya ay nag-aral at umupo sa paanan ni Gamaliel upang mag-aral mismo sa kanya upang matutunan niya ang mga batas at tradisyon ng kanilang relihiyon. Kumbaga siya ay dedicated, devoted, sarado, kandado, miyembro ng kanilang nakagistang reliyon. Wala nang ipipinta sa kanya kung sa pagsunod lang naman sa kanyang reliyon ang pag-uusapan. Kanyang tinutugis at inuusig at pinapapatay ang mga taong may ibang reliyon, kaanib o tagasunod ni Kristo. Ngunit, dumating ang takdang panahon nang siya'y makakilala sa ating Panginoong Hesus sa daang patungo sa Damascus, Syria. Biglang nabago ang lahat sa kanya. Yung mga pinagsisikapan niya noon at nakamtan noon ay wala palang saysay at talaga. Meron palang mas mahalaga ang makilala si Kristo. He considered his achievements and positions before as rubbish and garbage and are all insignificant compared to the value of knowing Jesus Christ. Lahat ay walang halaga kumpara sa halaga ng pagkakilala kay Kristo Jesus. Alam niyo po mga kaibigan, ito ang pinapangarap o pinakamimiti ng tao. Ang siya'y sumikat, yumaman, makilala, matalino. Pero alam niyo po, para kay Apostle Pablo, he gave up all those things he was once valued. He said, knowing Christ is far more valuable than anything else. Si Lord ang pinakamahalaga sa kanya. Makilala pa niya ng lubusan si Kristo. His ultimate goal is to gain Christ and be found in Him, to be united in Christ through faith, and his newfound relationship with Christ matters most. Yun po ang kanyang pinakamimiti at pinahalagahan, ang kanyang relasyon sa ating Panginoon.
His decision is to prioritize Christ that leads to true fulfillment and purpose. Knowing Christ is one thing necessary. Ang kilalanin si Kristo is isang bagay na kailangan gawin ng bawat tao. So para kay Apostol Pablo, walang halaga sa kanya ang lahat. Mas mahalaga sa kanya ang makilala si Kristo sa kanyang buhay at wala na pong iba. Sabi po ng ating teksto ngayong umaga, kayo po, ano po ang inyong pinakamimiti sa mga panahon na ito? Magpakayaman, magpakarunong, pero para kay Apostol Pablo, sabi niya, mas mahalaga at wala na sa kanyang pinakamahalaga ang makilala pa niya ng lubusan ang ating Panginoong Hesus. So sana ganyan din ang ating mga kaisipan. Ano po? Kasi aanhin mo nga naman ang pinag-aralan mo. Aanhin mo nga naman ang yaman, ang kasikatan kung wala tayong Panginoong Hesus sa ating buhay. Tayo po ay magpasalamat na mayroon tayong matibay, malalim na relasyon sa ating Panginoon. Wala man po tayong yaman, pero may Kristo ka sa buhay mo. Amen! So praise the Lord. So tayo may nalangin, Lord. Salamat po sa mga aral na ito. Tulad po sa buhay ng Apostol Pablo, yung mga nakaraan niyang mga achievements o ano man po mga gandang bagay pa, ay itinuring niyang walang saysay at walang halaga. Mas mahalaga talaga sa kanya ang makilala pa ng lubusan si Kristo sa kanyang buhay. Salamat muli, ma-encourage po kami, ma-inspire po kami sa buhay po ng Apostol Pablo. Salamat po sa iyong muli sa pagsilyo ng Banal na Espiritu, aming Panginoon. Sa aming mga natutunan ngayong umaga, purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to Jesus, glory to God. So maraming salamat po at pagpalain ng ating Panginoon. Shalom everyone. Bye-bye.